Lods, bakit malakas tong Ace na to? 1005N. Di hamak na mas maganda yung performance niya dito. Kung titignan natin siya, para siyang power amp. Pero style niya lang yung power amp. Integrated siya. Kasi meron siyang bass, treble, then music assistance. Tsaka yung kada channel ng output sa speaker ay meron siyang control. Kung halimbawa isang channel yung gusto mong pandarin, ito lang siya. Ito pwede rin. Digital Lodi, sumasabay itong selection na to doon sa LCD niya. Ayan. Makikita nyo dito, meron siyang reverb, meron siyang effect, volume, treble, then mic volume. O ibig sabihin, bass pala to. Ayan. Sa mic, ito. Makikita nyo dito, meron siyang input. Sa control naman na yan, sa Bluetooth, tsaka sa USB. Ayan. Okay. Sa likod naman, Lodi, makikita natin dito, meron siyang dalawang channel. Isang B tsaka A. Andito yung kanyang binding post. Tapos locking system na yung kanyang speaker. Pwede rin gumamit dyan. Dalawang blower. Tapos gumamit din siya dito ng easy cord sa C13 or 14 ata ito. Mostly ginagamit to sa mga CPU at rice cooker. Yung sakit na ganyan. Mas matibay kasi yan kung sa dibunot alodi na mga ganito. Ayan. Tapos dito naman sa kanyang input, sa B tsaka A ay meron siyang XLR, then PL. Ayan, dalawa yung blower niya, nasabi ko kanina. 300 watts siya, pero di ko sure kung RMS yun o yun talagang power na niya. Pero ganun pa man, ay mas malakas siya ng kaunti dito sa 502. Ayan, na-testing ko na rin. Chinek ko na rin yung audio ng 502A, yung legendary na concert, ay talagang mas okay din ito. Pero hindi naman sila nagkakalayo. Mas matigas nga lang yung tapon ng ganitong amplifier. Kung mapapansin nyo dito, ayan, meron siyang tenga dito. Ayan, para ma-lock siya. Style power amp siya, pero integrated. Itong antena pala na nakikita nyo dito ay para sa Bluetooth lang yan, connection. Lalagay natin tong kanyang power cord. Kung bubuksan natin to, Lodi, yeah, makikita nyo dito parang pangkaraniwan lang yung kanyang karga sa loob. Ayan siya, oh. Isang irila lang dito ng 1943, isang irila din dito ng depende kung ano yung nilagay na, okay, 5198 yan. Ito, isang irila ng 5198 tsaka 1943 na transistor. Ayan, yung kanyang capacitor ay naglalaro siya hanggang 63 volts, 6,800 microfarad. Ayan, yan yung kanyang capacitor. Yung irila ng pagkakasalansan ng parts ay halos same lang din ng mayroong design na ganito na si 502. Ayan, yung concert amplifier, mayroong design na ganito. Pero yung design nila ay nakakubli yan, buo yan, may takip dito, tapos andito yung blower, kabilaan. Yung iba kabilaan, tapos yung iba tagusan lang dito naman sa may ventilation. Ayan. Halos same lang siya ng 502 na amplifier. Ayan, yung pagkakasalansan ng relay ay ganun din, same lang din siya. At ang supply ay meron siyang, eto, ayun, dito tayo nagkatalo. Kung sa supply niya ay meron siyang available dito na 15015. Ayan, 15015, which is yung yellow, black, yellow. Ito yon. Tapos okay, 016, then 9 volts. Tapos yung 42042, yan na yung main niya. Ayan, 42042, dito na yan. Kaya mas malakas ng kaunti. Ewan ko anong secret yung nilagay dito. Siguro baka dito sa drive, ayan, may mga
modification na ginawa dito sa drive para lumakas yung kanyang output. Sa 502 pwede naman kasi yun eh. May magmo-modify ka lang dito, maghahang ka ata or hindi ko sure. May modification talaga na ginagawa. Likewise, ginawa ko na rin sa 502 yun. Lumakas din siya ng konti. Pero ang nabibitin lang sa modification na yun ay yung kanyang transformer. Kasi nga, kalimitan ang transformer ng 502 na amplifier na ganito, integrated din, ay yung kanyang transformer. Kasi naglalaro lang siya hanggang 35, 34, 36. Naglalaro lang doon yung output ng transformer ni 502. Ito 42042. Ewan ko kung totoo to, pero okay naman siya so far. Napakaganda ng tunog niya at kinumpare ko sa speaker, which is may ginagamit akong speaker. Ito kasi yung ginagamit kong speaker eh. Ayan, malaki yan eh. Yan dalawa na yan ay medyo alalay lang ako sa 502 na amplifier. Ang pinagdadrive ko talaga dyan ay yung GX7. Mas maganda kasi yung GX7 yung bayo nung ginamit mo na siya eh. Pag GX7 yung ginamit ko dyan, okay yung bayo niya. Likewise dito yun, andyan siya oh. Ito yung GX7 na ginagamit ko para yan sa video okay. Ayan, pinapaarki lang video okay yan. Ito yung dalawang speaker na pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung nagdadrive. Ito naman yung ito sa kon na lang to, microphone, o kaya sa kabilang, ibig kong sabihin yung pang taas ko na to, pinaka-mid ko na siya. Ito ginagamit ko as bass mid. Tsaka tweeter naglalagay din ako kasi nga yung speaker ko na dinadrive nito ay meron siyang tweeter din, kaya maglalagay din ako dito. Pero ito ginagamit ko siya as middle, treble. Maganda kasi pag kayong mga amplifier ay merong middle. Ayan, talagang lumalabas yung boses. Ang dinadrive naman nito ay 2 digits lang. Ayan, para kontrolado yung tugtog. Ito yun, ang dinadrive nung 502 ko. Isang digits, tsaka merong tweeter din yan. Tsaka may isang control din na maliit na tweeter. Ito rin, meron din ganoon din yung pair niyan. Ayan, kaya kung ipapaarkil ako siya, yan, 3 na box. Kasi pinagsama ko na yan eh. Bali 4 din siya. Kaya lang dinikit ko na yan para mas madaling buhatin. Ito siya. Yan yung pares niyan eh. Pagka pinaarkila, siya yan. Yan. Kaya lang medyo makalat nga lang siya ngayon dahil kagaling lang sa arkilahan yan eh. Ayan. Sinalansan ko muna dyan. Ito yung setup ng aking video na pinapaarkila. Balik tayo sa Ace Lodi amplifier. Maganda rin ito Lodi sa mga video okay, ganyan. Madali mo siyang kontrolin. Ayan. Pero sa video okay lang kasi, huwag kang maglalagay ng microphone dito. Lalo na kung kantahan, huwag kang sumalalay sa microphone ng amplifier. Isalalay mo talaga siya doon sa mismong microphone ng player mo na ginagamit. Huwag kang naglalagay dito. Sa mga commercial Lodi na video okay, dito sila naglalagay eh. Dinadaya nila kasi nga kung minsan yung player na pang alis nila ay hindi naman talaga siya na kagandahan na basta video okay lang na matatawag, ipupull out na nila, at least kumakanta. Dinadaya nila yon kasi nga may mga mic control dito. Kahit nung araw Lodi, yung mga hindi magandang player, dinadaya nila, dito sila nagkakabit ng kanilang mic. Which is naghirap na kontrolin yun. Narigat nga kontrolin. Ayan. May nakikita na akong ganun Lodi pagka pinapaayos yung mga video ko ng araw. Dito nakakabit yung kanilang microphone. Hindi dapat yun. Dapat sa mismong player. Para indayog din. Tama din yung synchronize yung sabay ng tugtog sa player. Sabay ng mic. Papunta doon sa amplifier. Pag tumugtog yung player, sabay talaga siya. Pero depende rin kasi kung manual yung pihitan nung player para sa control ng mic. Kasi kung minsan kung digital, pagka nag-off yung ibig sabihin nag-shutdown yung kuryente, balik na naman sa normal, yung default niya. Which is hindi maganda yung default nun. Kung digital yung player.
Okay, so ito naman ay okay siya, napakagandang gamitin. Ayan, makikita nyo naman sa loob. Ayan siya. Same lang din siya ng 502, pinalakas nga lang. Hindi siya power amp, integrated siya. Ayan, dito yung mga connection. Sa front panel naman, SMD na yan. Ayan, makikita nyo dito mga SMD parts na yan. Ayan, pinaliit na rin siya. Ayan, LCD. Ito. Sa Bluetooth connectivity, ayan siya. Pero okay siya ang gamitin, wala akong masasabi. Kung i-on mo siya, ayan o, meron siyang LCD. Ayan. Kung halimbawa magpipihit ka dito, ito. Okay, yung reverb, makikita mo dito, ayan o. Reverb mode, gumagalaw yan. Meron kang indicator dito na LCD. Tapos, yung effect, ayan, meron ding indicator yan. Ito, channel A, meron ding indicator. Channel B, indicator, meron din. Para mapag-synchronize mo yung tamang lakas o tamang level ng volume. Tapos, mic bass, meron. Mic treble, meron din. Mic volume, meron din. Yung bass ng music assistant, ayan, meron din. Treble, meron. Music assistant, meron din. Kabilang channel, meron din. Ayan. Lahat ng function niya dito ay nakadepende sa monitor LCD. Ayan o. Input. Okay. Ayan, input auxiliary. May Bluetooth connectivity tayo dyan. EUX. Ayan. Kagandahan nito, pagka nandiyan ka sa input, kahit mag-shutdown, kung alin yung napili mong connection para sa signal, pag bumalik yung power, input pa rin. Ayan o. Naka-auxiliary ka pa rin. Ayan. So, ano pa ba? Okay. Tapos, meron din siya. Ito, yung remove sound na tinatawag. Ayan o. Pagka tumutugtog, pwede mong pindutin yan. Medyo parang mag-i-instrumental siya ng konti. Ayan. Remove sound or vocal. Equalizer, meron din siya. Ayan, may mili ka, pop, okay, rock, ganyan. Ito, kung ano yung napili mong settings ng audio, dyan na lang din yan, naiiwan na yan. Itong remove sound naman, kung halimbawa, pagka naka-off na yung unit, pag in-off mo na siya, pag sindi mo, yung remove sound na yun, babalik sa default niya. Itong SQU, okay, revention. Ayan, priority. Mic priority. Meron din siya. Ito naman, Lodi, sa may microphone natin. Diba, nakikita nyo dito yung reverb. Ayan. Kung halimbawa, naglagay na kayo ng microphone dito at naayos nyo na yung kanyang bass, treble, and mic. Tapos yung effect. Ayan, tapos yung reverb nya. Ay, kailangan buong pindutin to. Yan, para mag-activate siya. Yan. Para mag-activate yung pinili mong reverb niya. Ayan o, nakalagay push. Yung iba kasi naliligaw dyan, Lodi. Nilagay ko na yung mic, wala mang effect. Pinipihit-pihit na ganyan. Kahit anong pihit ang gawin, wala. Hindi siya mag-effect. Pero kung halimbawa napihit mo na, ayan, pag tinetesting mo na siya napihit, halimbawa kung anong number yung gusto mo, ayan, DSP ata ang tawag dyan eh. Ayan. Ayan, kung halimbawa napili mo na yung number 6 or number 10, press mo na to para mag-activate yan. Yung kanyang DSP. Magagamit mo na yung microphone niya. Itong effect niya, depende na lang sa indayog yan. Okay. Ito, Lodi, yung sinasabi ko kanina. Naglagay ako ng music dito. Ayan, kung mapapansin nyo dito, naglagay ako ng music. Kung familiar kayo sa ating tape nung araw sa cartridge, di ba, kung halimbawa multiplex, may selection yun eh. May mga tape dati na pwedeng i-multiplex. Meron ding tape na hanggang doon lang talaga, tugtugan lang, kantaan lang. Ito yung Lodi, oh. Kung halimbawa, pipihitin mo yun eh, yung player, yung tape player na yun, pipihitin mo yung left and right niya ata.
para mawala yung music. Ito naman siya ngayon, yung sinasabi kong remove sound na yan. Remove, oh. Ayan, oh. Pero narinig mo pa rin yung music. Andun lang, parang nakatago lang yung music. Napakahina. Itinago niya. Pero kung ibabalik mo ulit sa dati, lalabas yung music niya. Ayan, o. Pero okay naman. Ewan kung bakit nilagay dito yan. Pero baka siguro pagka ito lang yung gagamitin mo pang music at kung ano lang yung meron kang available, pwede ka pa rin mag-multiplex. Multiplex, yun yung tawag, pinaka-multiplex niya to. Okay? Wala naman ang iba dito, nakakaiba. Ayan. Ganyan lang, parang power amp lang pero integrated pa rin siya. Isang channel lang kasi yung ginamit ko, V lang. Itong A, walang speaker na nakalagay. Yung kanyang mode of tawag na dyan, mode sa music, ito siya. Gumagana naman, maski paano. Ayan, nagbabago-bago siya. Baka makapiright kasi tayo, Lodi. Hindi ko na kasi i-edit to. Ganito na lang. Okay. Ayan, okay naman siya. Malinis. Ayan, o. Makikita mo, marami pa siyang espasyo. Ayan. Kung mahilig ka sa DIY, mag-upgrade, palakasin, pwede to, maluwang to. Para sa DIY. Okay, Lodi. Diyan lamang siguro yung ating pagsilip sa isang Ace 1005N na amplifier, which is gawang Ace siya. Ayan. May mga kapatid pa to, LX, LX20, tsaka yung matataas. Ayan. Marami na ngayon, Lodi, naglalabasan ng mga amplifier, which is kung makikita mo dito ay parang sa panlasa mo ay hindi siya pasok, pero kung sinubukan mo naman yung kanyang audio ay okay naman siya. Ayan. Malakas naman siya. Hindi ka rin naman niya iiwan. Hindi naman siya hangag side deck nga kunada. Yan ang kabuuan ng LX. Yan. Ibig kong sabihin Ace AC 1005 LX ka ako naman na. Okay. So hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat at magandang buhay. Sa mga nagpaplano na ganito, budget meal lang siya. Halos pasok lang din yung price nito dito. Maganda rin siyang pang video, okay. Okay siya. Kung halimbawa na-set nyo na yung audio niya, doon na lang din. Steady na siya. Hindi siya fully digital. Kasi makikita nyo dito, digital yan. Baka pagka nag-brown out, balik ulit sa setup ko na settings. Halimbawa, nakaganyan ka na, naka-setup ka na. Babalik sa dating settings niya. Kasi kung minsan sa mga nagbibideo, okay, iniiwasan nila yun yung pagbalik ng timplada nila. Iniiwasan nila yun pagka halimbawa nag-run out, balik na naman yung timplada ng sariling amplifier. Ito hindi. Kung ano yung naitimpla mo dito, pasok na yun. Kagaya din niya ito. Kung ano yung naitimpla mo dito, pasok na yun. Nasa player na lang. Sa video, okay, player lang talaga yung nagdadala sa ganda ng boses at sa quality. Nasa player yan. Sa amplifier, basta kondisyon yung amplifier, meron siyang bass, treble, pasok yan, pwede pang video, okay. Yung mga power amp, hindi pwede. Kasi power amp yun gumagamit ng mga CPU controller na yun para mapaganda mo yung boses. Mostly, ito yung ginagamit talaga sa video, okay. Integrated, okay. So hanggang dito muna, Lodi. Magandang buhay.